LeBron James naghihirap ba umutang ng pera ng nasa $300 million? Hindi po ito gawa-gawang kwento mga idol ha, totoo po ito at meron po tayong basihan. Ayon sa mga artikulong ito ay legit po na itong si LeBron James ay umutang ng nasa $300 million upang magkaroon siya ng instant cash mga idol na hahawakan niya. Oo, alam ko, alam ninyo na itong si LeBron James ay milyonaryo, maraming pera mga idol, maraming mga ari-arian, maraming mga negosyo, may mga sponsorship pa galing sa Nike at sa iba pang mga advertisement. Pero bakit kailangan niyang umutang? Eto, ipapaliwanag ko, sisimplihan lang natin to. Umutang si LeBron James ng $300 million para mayroon siyang cash na hawak at ang nasabing utang ay babayaran ni LeBron James sa loob ng 30 years. Ang ginawang collateral ni LeBron James dito sa kanyang utang ay yung kanyang sasahurin sa Nike. Eto pa ang pangalawang rason kung bakit umutang si LeBron James. Yung kanyang mga sasahurin sa kanyang mga sponsorship, especially sa Nike, ay mayroong tax yun. So kakaltasan yun. Ang net worth nitong si LeBron James ay nasa 1.3 to 1.5 billion. Pero kung hahanapan mo si LeBron ng cash sa halagang yan ay wala siyang maibibigay sa'yo dahil ang net worth na yan ay ang pinagsamang halaga ng kanyang mga ari-arian, mga sasakyan, mga bahay, mga lupa, mga investment. Kaya umutang si LeBron James para mayroon siyang cash, mayroon siyang gagamitin. At ang pinakamaganda dahil kapag uutang ka ay walang tax yun. Sa madaling salita, hindi kakaltasan. Buong makukuha ni LeBron James ang $300 million. Walang bawas yun. So sa madaling salita, umutang siya para makuha niya in advance yung kanyang pera. At ang ibabayad nun ay yung kanyang kikitain sa kanyang mga sponsorship, especially sa Nike mga idol. Nangyari po ito way back 2018 nang pumirma siya sa Los Angeles Lakers. Uulitin ko dahil baka mayroong magalit dyan, hindi po ito gawa-gawang kwento. Mayroon pong basehan ito galing sa mga malalaking artikulo. Mayaman si LeBron James, hindi siya mahirap. Pero gusto niya ng instant na cash, yung meron siya. Kaya umutang siya. Samantala, alam nyo ba na itong si Brandon Podziemski ang gumagawa ng mga dirty work para sa Golden State Warriors? Kung patungkol sa mga ganyang trabaho, una mong maiisip si Draymond Green. Pero kabilang din pala itong si Podziemski sa mga gumagawa ng ganyan. Yung dirty work mga idol, yun po yung agresibong pagdepensa. Yung mga ginagawa ni Dillon Brooks. At ayon sa datos, sa loob po ng 3 season, itong si Podziemski ay nakadrone ng 81 charges. At yun po ang pangalawa sa NBA sa loob ng 3 season na yun. Siya ang pangalawa sa listahan mga idol. Kaya kahit na marami mapagkakamali itong si Podziemski nagagawa, pero at least sa positibong banda ay meron din naman siyang naitutulong para sa kanyang koponan.